Minsan, ang unang kabanata ng ating buhay ay hindi puno ng saya, kundi ng sakit. Para kay Soren, nagsimula ang lahat sa isang sugat na iniwan ng karahasan. Isang sugat na hindi niya inakalang magiging daan patungo sa kakaibang uri ng pagmamahal. Lumaki siya sa palengke, dala ang bigat ng nakaraan at ang takot na baka muling masaktan. Ngunit sa muling pagtatagpo nila ni Tisoy, ang lalaking minsang naging sanhi ng kanyang trauma, unti-unti ring nagbukas ang pintuan sa isang damdaming hindi niya lubos maipaliwanag. Ito ang kompletong kwento ng pagtagpo nila ni Tisoy, ang lalaking naging dahilan ng kanyang trauma noon, pero kalaunan ay magiging dahilan din ng kanyang unang pag-ibig. Isang kwento ng mga sugat na nagiging daan sa pag-ibig, ng takot na nagiging tapang, at ng galit na nauwi sa kakaibang damdamin. Sa buong kwentong ito, makikita natin ang karanasan ni Soren mula sa masakit na pagtatagpo sa palengke, ang pagbabalik sa bayan, ang komplikadong relasyon kay Tisoy, ang pagdating ni Alex, at sa huli ang pagkakahanap niya kay Nick ng tunay na pag-ibig. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Handa na ba kayong makinig sa simula ng isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay dumadating sa mga paraan na hindi natin inaasahan? Tara, simulan na natin. Hi Kuya Will, kumusta ka na? Nais kong ibahagi ang munting kwento ko na masasabi kong isang trauma, isang takot mula sa nakaraan na mas pinili kong iwasan. At tulad ng iba na nauuna ang takot, minabuti ko na lang na baunin ito sa aking pagkatao. Ang kwento kong ito ay isa sa mga hindi ko malilimutan at sana ay kayanin kong isiwalat ang katotohanan para sa bawat individual na gaya ko. Sa lahat ng nagpapadala ng kwento sa iyo, laging may napupulot na aral sa iba't ibang paraan. Pero masasabi ko, naiiba ang sa akin. Dalawa lang kaming magkapatid, si ate na nasa US na at ako ang bunso. Tawagin mo na lang akong Soren. Ang mga magulang ko ay may malaking pwesto sa bungad ng bagong palengke sa bayan namin. Isang malaking kamalig kung saan ibinabagsak ang lahat ng gulay, galing Baguio at iba't ibang lalawigan. Doon ako lumaki at yon ang nakamulatan kong hanap buhay ng aking mga magulang. Maayos ang buhay namin, lalo na't ako lang ang nag-iisang lalaki. Dito sa bayan namin, ang hanap buhay ay umiikot sa gabi. Doon kasi dumarating ang mga produkto na gulay mula 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Iyan ang buhay at trabaho na kinasanayan ko. Kuya Will, dito ko ibabahagi kung paano ko nakilala at nahubog ang aking pagkatao. Kung paano ako naging ako. Noong ako'y nasa 3 taon ng high school, tapos na ang klase at pauwi na kami. Habang naghihintay pa ng pasahero para mapuno ang jeep, bumili ako ng manggang nakatusok sa stick na may bagoong. Dahil marami kaming pauwi, sabay-sabay na rin kaming nag-uwian. Habang kumakain ako, may isang batang papalapit mula sa likuran ko. May buhat siyang sako ng mangga. Bata pa siya, Kuya Will. Bigla siyang natapilok at bumagsak ang dala niya. Nagkalat ang mga mangga sa semento. Dali-dali niyang pinulot ang mga iyon. Ako naman, dahil gusto kong magpakita ng kabutihan, tumulong ako sa pagpulot. Pero bigla ring dumating ang kuya niya. Sa lahat ng naroon, ako lang ang naglakas loob tumulong, pero ikinagalit pa ng kuya niya ang ginawa ko. Akala niya, namumulsa ako ng mangga. Bigla niya akong binulyawan. Tabi ka nga dyan. Namumulsa ka pa ng mangga. Di mo ba alam babayaran ng kapatid ko yan? Sumagot ako,
Bro, tinutulungan ko lang siya. Wala akong pinamulsa kahit isa. Pero sa halip na maniwala, bigla niya akong tinulak at sinapak sa muka. Natumba ako sa semento. Pagkatapos, may binunot pa siya mula sa tagiliran, isang ice pick. Doon na nagsigawa ng mga estudyanteng gaya kong naka-uniform at agad may mga umawat sa kanya. Sa sobrang takot, napahingi na lang ako ng saklolo sa mga tao. Yung nanuntok sa akin, kilala siya sa bayan. Ang tawag sa kanya ay Poging Tisoy. Mula noon, hindi na ako sumakay ng jeep. Binilhan ako ng mumurahing motor na Rusi at yun na ang ginagamit ko papasok sa school. Lumipas ang panahon, nakapagtapos ako ng high school at nag-college na ako sa Maynila. Tuwing Sabado lang ako nakakauwi. At kapag nasa bahay naman ako, halos lahat ng oras ko ay inuubos sa pagtulong sa kamalig ng gulayan. Doon ako abala. Ang hanap buhay ng mga magulang ko, masasabi kong tubong lugaw. Pero syempre, mahahawa ka rin sa ugali ng palengke, maingay, magulo, mabilis ang kilos ng mga tao. Si tatay, may 5 siyang regular na trabahador. Malakas ang trabaho lalo na tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dahil dagsa ang mga nakapila para kumuha ng paninda sa bawat pwesto sa palengke. Kuya Will, lumipas ang panahon at mas nanatili na ako sa Maynila, bihira na lang umuwi hanggang sa nakapagtapos na ako ng kolehiyo at bumalik sa bayan namin. Doon ako kinausap ni nanay at tatay. Noong panahong iyon, kinausap ako ni nanay at tatay. Sabi ni tatay, "Soren anak, huwag ka nang maghanap ng trabaho. Matanda na kami ng nanay mo. Kung maaari, ikaw na lang ang humawak ng kamalig. Nandoon ang pera. Basta masipag ka at marunong makisama sa mga suki natin, hindi ka mahihirapan sa mga tauhan natin. At saka, anak, yung katiwala natin, pagdating ng mga kalakal, alam na niya kung magkano ang kita at kabisado na rin niya ang takbo ng kalakaran. Kapag ikaw na ang namahala, dito kaya yaman, higit pa sa naibigay namin sa'yo. Please lang anak, huwag ka nang maghanap ng ibang trabaho. Sa totoo lang, nahirapan akong tumanggi. Kita ko ang pag-aalala sa mukha nila at ayokong biguin sila. Kaya napapayag din ako. Okay na po Naytay, wala pong problema. Ako na ang bahala sa kamalig, sagot ko. Ilang araw pa akong nag-enjoy sa bahay, nakikipagkwentuhan sa mga barkada, bago ko tuluyang sinimulan ang bagong papel na iniatang sa akin. 1 linggo ang lumipas, dumiretso ako sa bayan. Mga 10:00 iyon, oras ng merienda. Pagdating ko, ipinarada ko ang motor sa loob. Nang inalis ko ang helmet ko, nakita ko agad ang saya ng mga magulang ko. Yung halakhak nila, hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Paglapit ko, nagmano ako at doon ko napansin ang mga tauhan ni tatay, nakatingin lang, parang nagmamasid. Tinawag ako ni tatay, ipinakilala ako sa kanila isa-isa. Nakikipagkamay ako sa bawat isa. Pero nang ipakilala niya ang katiwala, bigla akong natigilan. Soren, si Tisoy, ang katiwala natin. Siya ang sinasabi ko sa'yo, sabi ni tatay. Parang tumigil ang oras. Hindi ko iniabot ang kamay ko. Hinila ko agad si tatay papasok sa loob. May ngiti pa si tatay, nakaakbay pa sa akin. "Oh, ano yun anak?" tanong niya. Mahina akong sagot. "Tay, kilala ko yung katiwala na ipinagmamalaki mo. May problema tayo." Tay, narinig iyon ni Tisoy at siya na mismo ang lumapit. "Mang Jo, anak niyo pala siya." "Opo, may problema po siya sa akin," agad sumabat si tatay. "Anak, dun muna kayo sa lamesa mag-usap. Basta ang anumang nakaraan na pag-uusapan ng mabuti." Nang nasa gilid na kami ng lamesa ni Tisoy, pinaupo kami ni tatay. "Anak Soren, mag-usap kayo na may pinag-aralan.
Sana wala akong maririnig na masamang balita. Gusto ko maganda ang kinalabasan. Sige, iiwan ko muna kayo. Mag-usap kayo ng may pangunawa, Kuya Will. Ilang saglit kaming walang imikan. Tinginan lang, pasulyap-sulyap. Pero habang tumatagal, lalo siyang pumugi, lalo siyang tumikas. Hindi na siya mukhang kargador sa palengke. Yung mga mata niya mapungay, yung labi niya mapula. Ako na ang nagbasag ng katahimikan. Brod, ikaw pala ang sinasabi at kinukwento ng mga magulang ko. Pero tanda pa kita. Bigla siyang sumagot. Oo, Brod, ikaw yung sinipa ko, sinuntok sa paradahan. At binunutan ko pa ng ice pick. Sinagot ko siya, magaling. Tanda pa kita. Nabanggit ko pa. Ang galing mo. Nakuha mo ang tiwala ng mga magulang ko. Ilang buwan ka na ba dito? Sabi niya, Brod, hindi buwan. Halos mag-aapat na taon na ako dito. Tinanong ko ulit, magkano sweldo mo dito sa isang buwan? Brod, 15,000. Kensenas at katapusan, tig 7,500. Sabi ko, okay. Pag ako na ang humawak dito, doon natin uumpisahan ang laro. Alang-alang sa mga magulang ko, hindi kita bibigyan ng problema. Pero, tignan na lang natin. At doon, Kuya Will, bigla ko na lang nasabi, grabe ka. Mula nang binugbog mo ako, hindi na ako muling umapak sa palengke dahil sa takot ko sa'yo. Gaganti at gaganti ako sa'yo. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, inaya ko na si Tisoy. Tara, labas na tayo, sabi ko. Bigla niyang hinawakan ang braso ko at doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang tinig. Brod, pakiusap, patawarin mo ako. Pag inalis mo ako dito, para mo na ring pinatay ang pamilya ko. May kapatid akong special child, isa pang kapatid na pinag-aaral, at mga lolo't lola na ako ang bumubuhay. Sabihin mo lang kung luluhod ako para mapatawad mo. Gagawin ko. Matigas ang sagot ko. Magtrabaho ka, hindi kita pakikialaman. Pero pag ako na ang humawak dito at pag nakalipad na sa Amerika ang mga magulang ko, doon tayo magkakasubukan. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok si tatay. Nadatnan niya si Tisoy na nakayuko. Anak, sabi niya, narinig ko ang lahat. Ang pagpapatawad isang tagumpay para sa bawat isa. Ang sakit sa nakaraan, gawin mo na lang aral sa buhay. Yung takot mo, palitan mo ng pagmamahal. Tisoy, tao ka lang din. Ikaw naman, Soren, anak, magyakapan kayo alang-alang sa tagumpay natin. Hindi ko napigilan ng luha ko. Tay, hindi ko sinabi ang nakaraan ko, sobra ang takot ko sa kanya. Tapos ngayon, ipagyayakapin mo kami. Ang sakit mo, tay. Lumapit si Tisoy, niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang bigat ng yakap niya at nang makita niya ang luha ko, pinahid niya iyon gamit ang kamay niya. Patawarin mo ako. Mula ngayon, ako na ang magiging tagapagtanggol mo. Hindi na kita sasaktan. Dahil ikaw na ang boss ko, tumango na lang ako. Kahit hindi ko pa rin alam kung handa na ba akong maniwala. Masaya si tatay. Iniisip niya na ayos na ang lahat. Pero sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang kwento. May balak pa rin akong hindi maganda laban kay Tisoy. Sa araw-araw kong pagpasok sa Kamalig, buwan ng binilang, halos kabisado ko na ang takbo ng trabaho. Wala namang nagiging problema. Ako at si Tisoy, hindi nag-iimikan, wala lang, parang walang nangyari. Dumating ang araw na umalis na sina nanay at tatay papuntang Amerika. Ako na ang namahala sa lahat. Isang beses, may naghatid kay Tisoy ng pagkain, kapatid niya. Bigla akong sabi, Boy, halika nga dito. Paglapit niya, tinanong ko, kapatid ka ba ni Tisoy? Sumagot ang binata, Opo, sir. Nag-aaral ka pa? Anong year ka na? Sir, grade 12 na po. Bigla akong sinabi, minsan, ipasyal mo dito yung kapatid mo para makita ko naman. Sagot ng binata, Opo, sir. Kailan po?
Basta ikaw na bahala. Dito lang naman ako, sagot ko. Napansin kong nagmamasid ang kuya niya, Kuya Will. Biniro ko pa yung bata. Aba, teka lang. May itanong ako sa'yo. Tanda mo pa ba yung matagal na panahon na yung natapilok ka sa pagbubuhat ng mangga, tapos bumagsak lahat at may tumulong sa'yo? Napatingin ang binata. Opo, sir. Ako yung tumulong sa'yo. At ako rin yung sinuntok at sinipa ng kuya mo, biglang sagot ng binata. Ay, sir, pasensya na po kayo noon. Ngumiti lang ako, sabay inakbayan siya. Lalo kang pumugi ngayon ah. Sir, mana po kay kuya, sagot niya. Teka, ano nga pala pangalan mo? Sir, Nick po. Aba, Nick, kung wala kang ginagawa sa bahay pag Sabado, mag-part-time ka dito. Ako ang bahala sa'yo, sabay pinisil ko ang balikat niya sa kainabutan ng maiinom. At alam ko, Kuya Will, nagmamasid ang kuya niya habang pinapanood kami. Ayun nga, bawat Sabado o Linggo, nagpa-part-time si Nick. Kapag oras na ng kainan, lagi akong nakikitabi sa kanya. Doon ko unti-unting nakuha ang loob niya. Paraan ko rin para saktan ang loob ng kuya niya. Hanggang sa hindi ko namamalayan, naging magaan na rin ang loob ko kay Nick. Minsan, nahuhuli kaming lagi magkatabi at nagkukuwentuhan. Sabi ng iba, kung tauhan mo siya, bakit parang ang layo ng loob mo sa katiwala mo? Para bang may nangyari na sa inyo dati hanggang sa kumalat na rin ang kwento tungkol sa naging problema namin ni Tisoy. Isang Sabado, dumating ang maraming gulay galing Bataan at Baguio. Madaling araw yon. Kinausap ko si Tisoy. Bro, hanap ka ng tao. Marami kasing dumating ngayon para agad madispatcha ang kalakal. Isang tawag lang, dumating agad ang mga tambay na kakilala niya. Habang nag-aayos, biglang bumuhos ang ulan. Ako, nakatingin lang, si Tisoy na ang bahala kung paano matatapos ang trabaho. Natapos din ng bandang 2:30 ng madaling araw. Binayaran niya ang mga tinawagan niya at ang natira ay yung mga bata niya. Ako naman, abala sa paggawa ng order para pag umaga na, iaabot ko na lang ang resibo kapalit ng bayad. Sabi ko sa magkapatid, habang naghihintay tayo ng umaga, may 2 oras pa. Pwede kayong matulog muna. Kapag may dumarating na buyer, handa naman kami. Yung iba naghahanap ng pwesto sa labas pero yung magkapatid na sina Nick at Tisoy, sa katabi ko lang sila nakahiga sa lapag. Wala silang suot na damit, shorts lang ang meron sila. Ako naman, abala sa computer. Bigla na lang nagsabi yung nakakabata. Sir, pwede ba sa papag? Di naman ata kayo matutulog. Tumango lang ako bilang sagot. Diyos ko Kuya Will, ang ingay ng paghilik nila. Napatingin ako kay Tisoy. Nakahilata siya ng padapa, habang yung nasa papag naman parang palaka. Nakataas ang 2 kamay. Alam ko namang pagod sila sa paghahakot. Bigla akong nakarinig ng gumalaw. Nag-iba ng pwesto si Tisoy. Tiningnan ko siya ng mabuti at nanlaki ang mga mata ko. Kita ko ang ano niya. Napatingin din ako sa may papag at lalo akong natigilan nang makita ko na yung ano niya na nakabahagyang kita na. Dahil sa mga tanawing iyon, hindi ako makapag-focus. Kuya Will, pinagmasdan ko lang ang magkapatid. Yung nasa lapag, tumutulo pa ang laway. Naawa ako kasi alam kong pagod sila. Ang ginawa ko, tumayo ako at kinuha ang puting good morning towel. Pinunasan ko ang bibig ni Tisoy dahil sa laway niya. Bigla siyang dumilat at tinitigan ako. Pagod ako, Brod. Pasensya na, sabi niya. Yung towel na hawak ko itinakip ko sa bandang ibaba niya. Pero bigla niya itong inalis. Pagkatapos, yung kamay niya ipinasok doon at inilabas. Halos kalahati ng ano niya ay lumitaw.
Napatingin ulit ako sa may papag at wala pa ring pagbabago sa pwesto ng isa. Kuya Will, sa oras na yon hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Mainit ba? O balisa lang ako? Basta ang alam ko, ang sarap nilang pagmasdan matulog. Bigla akong tumayo mula sa pagkakaupo sa harap ng computer at napatingin ako kay Tisoy. Kita na ang lahat at kahit gusto ko mang lumapit, natatakot ako. Kaya ang ginawa ko, umupo na lang ulit at pinagmasdan siya ng palihim. Nasabi ko sa sarili ko, sana matikman ko rin balang araw. Pero kabado ako. Baka bugbugin nila ako kapag ginawa ko yun. Ang dami kong naiisip at dasal ko sana wala munang dumating na buyer para mapagmasdan ko pa sila. Kuya Will, nang tumagilid siya sa papag, halos maluwa ang mata ko sa tumambad sa akin. Doon ako lalo pang nahumaling, para bang nauhaw ako sa nakita ko. Hindi na ako nakatiis. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako naranasan ng ganito at parang nakakatakot sa pagkatao ko. Pero ewan ko ba, bigla akong lumapit at sinunod ang tibok ng puso ko kahit alam kong delikado. Grabe ang kaba ko. Pakiramdam ko, malalaglag ang puso ko sa sahig. Baka magising siya. Pero nang maramdaman ko na gusto niya, lalo ko pa itong ipinagpatuloy. Bigla kong napansin ang bigat ng kanyang paghinga at doon ko naramdaman na pareho naming hinayaan ang sandaling iyon. Taranta ako, Kuya Will, kaya agad kong kinuha ang good morning towel at pinunasan ng pawis niya at ayusin siya. Sa sobrang kaba at nerbiyos ko, humiga na lang ako sa lapag sa tabi mismo ni Tisoy. Bigla namang niyakap ako. Hindi na lang ako kumibo. Ang hirap ipaliwanag, Kuya Will, pero iba ang pakiramdam. Ang sarap ng kilig. Lalo pa niya akong niyakap ng mahigpit habang natutulog. Tinapik ko siya at nang dumilat siya, bigla siyang nagulat at nagsalita. Hindi ka nagalit sa akin. Tignan mo, tumabi ka pa sa akin. Ang naisagot ko na lang, mahina ang boses. Kasi andun sa papag ang kapatid mo. Ang bait mo pala. Ang sarap mo palang mahalin, no? Sana wala muna dumating na buyer para sa sandaling ito malasap ko man lang yung kinikimkim ko para sa'yo. Bigla akong nasabi, alisin mo muna kamay mo. Madudurog ako sa'yo. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Salamat hindi ka nagalit sa akin. Pero sabi ko, may galit pa yung sa nasa baba. Natawa lang siya. Soren, boss, hindi pa ako nagka-girlfriend. Sakto namang may bumusina. Sabay-sabay kaming nataranta. Tinawag agad yung mga bata niya at nagsidatingan ang mga kargador. Ako man, nakisama na rin sa pagbubuhat ng mga order. Sabi ni Tisoy, bro, dun ka na lang sa lamesa. Baka magkamali ka pa sa pagbibigay ng sukli. Kailangan malinaw ang mata. Ewan ko ba, pero ramdam ko yung pag-aalaga sa tono niya, parang may pagka-concerned. Nang maubos na ang mga gulay na nakababa, sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. Tapos na, sabi niya. Oh, pwede na kayong magsiuwi. Balik na lang kayo mamayang hapon. May darating pa mula Nueva Ecija. Pagkatapos makapaglinis at maayos ang lahat, bigla niyang sabi, Nick, bago ka umuwi, bili ka muna ng almusal ni Sir Soren. Tanungin mo kung ano gusto, sabi ko. Kahit ano na lang. At nang nakabili na, iniwan ito sa mesa. Sir Soren, uwi na po ako. Sabi ko pa kay Tisoy, abutan mo ng 1,000 ang kapatid mo. Nagulat siya. Aba, ang laki naman. 1:00 ng madaling araw hanggang 5:00 lang yon. Pwede na ang 700. Ako na ang kumuha at inabot ko ang 1,000. Nang inabot ko, bigla niyang sabi, balik ka mamaya. Yung tingin niya, may ibig sabihin. Sabi ko, oh, kulang pa ba yan? Bigla siyang lumapit sa akin. Sir, marami pong salamat.
Kanina, napatitig ako sa kanya. Anong kanina? Sabay tawa siya, may halong panunukso. Sige po sir, uwi na ako. Kuya Will, habang nag-aalmusal kami ni Tisoy, walang imikan, palagi siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos kumain, nagsindi siya ng yosi at bigla niyang hinarap yung pera para bilangin. Broad boss, bigla niyang sambit kaya napatingin ako sa kanya. Bakit? Tanong ko. Salamat kanina sa pagtabi mo sa akin. Isa yun sa mga karangalan ng pagkatao ko. Sagot ko. Wala yun. Tatabi ba ako kung bakante naman yung papag? Habang nagbibilang pa siya ng pera at mga barya, sabi ko, ikaw na ang magdeposito nito mamaya. Gusto ko matulog, pagod ako. Sagot niya, walang problema, boss. Oh, paano? Pwede ka nang umuwi. Dito muna ako para makabawi sa tulog. Sinagot niya, sige, ikaw ang bahala, boss Soren. Maligo muna ako. Ikaw, i-record mo na lang sa logbook natin kung magkano pumasok ngayon. Pagkatapos kong maligo, siya naman ang naligo. Pero kahit tapos na siya, panay pa rin ang tingin niya sa akin. Nang humiga ako sa papag, bigla siyang nagsalita. Brod, pwede ba magtanong? Ano yon? Sagot ko. Baka magalit ka sa itatanong ko. Kasi araw-araw, wala kang ibang pinagkakaabalahan. Puro ka lang dito. Wala ka bang barkada? Nasaan na ang girlfriend mo? Napatingin ako sa kanya. Tisoy, never pa ako nagka-girlfriend. Nagulat siya. Bakit? Wala lang, ayaw ko. Tsaka, swerte ka nga, pinalaki kang walang hirap. Ako, sobra ang dinaanan ko. Kaya itong trabaho na ito, hindi ko sisirain. Kasi dito nakasalalay lahat. Saka, salamat. Di ka na galit sa akin. Pinatawad mo na ako, sabi ko. Hindi pa kita pinapatawad, Tisoy. Bigla siyang lumapit. Ah, ibig bang sabihin, kunwari lang yung pinakita mo sa akin. Hindi ako sumagot. Nilapit pa niya ang mukha niya sa akin. Brod, sabihin mo na yung totoo para mawala ang pag-aalinlangan ko sa sarili. Kung pwede lang kitang mahalin, mamahalin kita. Wala kang kaagaw sa akin. Malinis ako at niwala pa akong karanasan sa kama. Bigla akong nagsalita. Sus, Tisoy, wag mo akong bulahin. Sa itsura mong yan, wala ka pang alam sa mundo? Sabi niya, siguro ikaw, marami ka ng karanasan. Sagot ko, wala nga eh. Ang kulit mo. Oh, ba't ayaw mo pa umuwi? Matutulog na ako. Brod, pwede ba payakap? Nagkayakap na tayo, para saan pa? Sagot ko. Para sa peace, para sa trabaho, at para sa'yo. Napangiti ako. Sus, yun lang pala eh. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit, sabay halik sa labi ko. Hindi ako nakapagsalita. Pumikit na lang ako at kusa kong naramdaman ang pag-ungol sa pagitan ng aming mga labi. Brod, pwede ba kitang mahalin? Pwede ba kitang gawing tunay? Pwede ba kitang gawin kong pag-aari? Bulong niya. Sa sobrang dami ng emosyon na bumalot sa akin, napatango na lang ako. Hinawakan niya ang kamay ko, sabay naglapit kami, wala nang pagitan. Mula ngayon, pagsamahin natin ang mga sarili natin. Pareho tayong nag-a-adjust pa. Pero hayaan na lang natin ang puso ang magturo kung ano ang tama. Kuya Will, isipin mo na lang, para kaming dalawang taong matagal nang nagtatago at ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na maging totoo. Gawin mo lang ang gusto mo, sabi niya. Mula ngayon, akin ka na at ako'y iyo. Para tayong mag-asawa dahil noon pa, mahal na kita at nang tuluyan siyang lumapit, para bang nahiwalay ang kaluluwa ko. Ramdam ko ang bigat ng yakap niya bawat pintig ng puso niya. Hindi ko napigilang kumapit ng mahigpit sa kanya, ayaw ko nang pakawalan. Kuya Will, mula sa gabing iyon may nangyari sa amin. Hindi lang basta isang sandali ng kahinaan, kundi isang alaala ng pagtanggap at pagmamahal.
Hindi ko na ikukwento ang detalye, pero alam kong iyon ang unang gabi na naging totoo kami sa isa't isa. Kuya Will, nang matapos kami, tinandaan niya ang petsa. Binilugan niya sa kalendaryo, tanda ng una naming araw, unang saya, at unang hakbang bilang kami. Kinabukasan, sabay kaming nagdeposito sa bangko, at nang makabalik sa Kamalig para kaming bagong kasal. Siya ang nag-asikaso ng lahat, habang ako'y nakatingin lang. Lumipas ang panahon at taon, mas lalo kong nakita ang pamana ng mga magulang ko na pinapaganda niya. Hanggang na ngayon, walang nakakaalam sa relasyon namin. Marunong siyang magdala at mas lalo akong naniwala. Yung taong basagulero, iba rin pala akong magmahal. Kuya Will, kung maganda ang mga komento at suporta ng mga taga-subaybay mo, bibigyan ko ito ng part 2 kung paano kami tinanggap ng lipunan. Ako, na may pinag-aralan, at siya na isang kargador. Dito muna ako. Hihintayin ko ang mga reaksyon nila. Ingat palagi at maraming salamat sa kaibigan kong si Kuya N na nagpalakas ng loob ko na sumulat. Kuya Will, sa pagpapatuloy ko ng part 2, ibabahagi ko ang samut-saring pangyayari. Dahil lahat ng bagay, may sarap, may kilig, at may luha sa huli. Para sa mga katulad kong unang umibig, ang sarap balikan. At kung tutuusin, unang beses akong umibig sa kapwa kong lalaki na mas matanda sa akin. Masasabi kong hindi ko ito pinagsisihan dahil ang hapdi at sarap ay sinuklian naman ng pagmamahal na tunay at masarap. Siguro dahil baguhan lang ako sa ganitong sitwasyon. Natutunan kong mismong sarili mo rin ang magtuturo sa'yo ng tama at magdidisiplina sa pagkatao mo. Oo, Kuya Will, walang kasing sarap ang unang halik, unang lambing, at unang pag-ibig. Umpisahan ko na ang kwento. Si Tisoy, masasabi kong mabait pero bastos din minsan. Maasikaso siya, masipag, at marunong makisama. Pero may ugali siyang sobrang masikreto tungkol sa pagkatao niya. Kung sa salita naman, respeto ang kulang sa kanya. Gusto niya palagi siyang nasusunod. Para bang siya ang nagmamando sa relasyon namin. Para sa kanya, laro lang ang bawat takbo ng araw namin. Sa 2 taon naming pagsasama sa Kamalig, para bang siya ang may-ari ng lahat. Lahat ng desisyon hawak niya. Dahil sa kabaitan ko, oo lang ako ng oo. Lahat ng kita namin sa araw-araw, siya ang kumokontrol. Wala naman akong nakikitang mali noong una. Subalit nang lumabis na siya, doon ko naramdaman ang bigat. Sa kanilang lugar, ipinakilala niya ako bilang asawa niya. Ipinagmamalaki niya ako kahit kanino. Pero ako, tahimik lang. Para sa akin, ayos na yon. Wala naman akong nakikitang problema. Yung kapatid ni Tisoy, si Nick, medyo natatakot sa kanya dahil siya ang nagpaaral dito. Minsan, lumapit siya sa akin at sabi, "Brad, boss, yun kasi ang tawag niya sa akin. Tulungan mo naman ako mag-loan sa SSS. Kailangan ko para sa bahay namin. Masyado ng luma, yung dingding at yero sira-sira na napauo naman ako." Alam mo na Kuya Will, si Nick ay hanggang elementary lang ang natapos at hindi marunong bumasa at sumulat ng maayos. Kaya inayos ko ang loan at naasikaso rin ang bahay nila. Simula noon, si Nick at si Tisoy pareho nang naghahanap buhay. Minsan, tinanong ko si Tisoy, "Brad, bakit ayaw mong isama si Nick sa Kamalig na gulayan?" Sagot niya, "Ay, ayaw ko. Okay na siya sa pangangalakal ng bote. At least, boss niya ang sarili niya. Baka kasi mahulog pa ang loob niya sa'yo." "Grabe, selfish ka talaga." Sagot ko sabay tawa. Lumipas ang mga buwan at sabi ko kay Tisoy, "Sa susunod na buwan, andito na si tatay at nanay. Makakapagpahinga na ako, saka aasikasuhin ko na rin itong Kamalig."
Lumang-luma na, kaya ipaparenovate ko. Malaking gastusin pero para sa mga suki natin, hindi na sila mahihirapan sa sira-sirang harapan. Minsan, may fiesta sa baryo nila. Kinausap niya ako, "Brad, pwede bang kumuha ako ng gulay?" "Aba, bakit ka pa nagpaalam? Basta kuha ka lang," sagot ko. Saka sabi pa niya, "Brad Soren, dapat pumunta ka sa fiesta. Nandyan naman ang mga magulang mo." Nag-oo naman ako. Dumating ang araw ng fiesta. Sabi ng mga magulang ko, "Tisoy anak, baka si Soren na lang ang pumunta sa inyo. Alam mo naman ang sitwasyon dito." Pagpunta ko sa kanila, tinawagan ko muna si Nick, kapatid ni Tisoy. Sabi ko, "Nick, kunin mo ako dito sa Kamalig. Hindi ko kabisado ang daan papunta sa inyo." Pagdating niya, umangkas lang ako sa motor niya. Nang makarating kami sa lugar nila, literal na baryo ang dating, parang squatter area, dikit-dikit ang mga bahay. Bago pa kami lumiko sa malaking kanto, huminto si Nick dahil may sumigaw na barkada niya. "Pre, wow naman, angkas mo pala si Boss Soren," sabi nung barkada. Nagulat ako at tinanong si Nick, bakit kilala niya ako? Biglang sabi ng nagtitinda ng palamig, "Sir, lagi po akong sumasama sa kanya kapag maraming hakutan ng gulay sa inyo. Hindi ko naman siya matandaan." Sabi naman ni Nick, "Sir naman, makakalimutin ka. Naikwento ko na sa'yo, barkada ko yan. Bata pa pero ama na. Kahit fiesta dito sa amin, nagtitinda siya ng palamig kasi sayang daw ang kita." Sabi pa nung tindero, "Sir, baka po pwedeng dumaan kayo mamaya sa amin." Sinagot ko na lang, "Bahala na." Pagdating namin sa bahay ni Tisoy, nag-iinuman na ang mga bisita. Nang makapasok ako, simple lang ang bahay nila. Si Tisoy agad ang nag-asikaso sa akin. Pinakain ako at ipinakilala sa mga barkada niya. Doon ko rin unang nakita ang kapatid nilang babae na special child. Sabi ni Tisoy, "Dito ka muna sa loob, makipagkwentuhan ka muna kina lolo at lola. Aasikasuhin ko lang muna ang mga bisita sa labas." Nagmasid-masid ako sa paligid habang si Nick naman nagpaalam sa akin na pupunta muna siya sa binyagan ng inaanak niya. Mabait ang dalawang matatanda at habang nag-uusap kami, naikwento nila sa akin, "Ay, anak, Soren, alam mo ba yung apo ko? Si Tisoy, maya-maya lang darating yung girlfriend niya. Sigurado, ipapakilala niya sa'yo. Mabait yung babae. At sa wakas mag-aasawa na ang apo ko." Sa una, natuwa ako sa kwentuhan, pero biglang napalitan ng kaba at takot ang pakiramdam ko. Nanginig ang tuhod ko sa narinig kong iyon. Biglang pumasok si Tisoy at agad akong inakbayan. "Okay ka lang? Dadalhan kita ng beer dito," sabi niya. Tumango lang ako. Maya-maya, sabi pa niya, "O siya, tumayo ka na dyan para masilipan mo ang mga barkada ko. Ikaw na ang kukuha ng beer, tapos balik ka na lang dito. O ano, gusto mo ba dun ka na lang sa lamesa namin o dito ka lang?" Kaya kinuha ko yung malamig na bote ng beer. Biglang may nagsabi sa isa sa mga barkada niya, sabay tawa, "Paring Tisoy, sino sa inyo ang bakla? Parang mas lalaki pa ang boss mo kaysa sayo." Tawanan silang lahat. "Artistahin pa ang boss mo eh. Ikaw, maputi ka lang, paring Tisoy." Tapos biglang nagtanong yung isa, medyo nakainom na, "Boss, ilang taon ka na?" Sagot ko, "Magdadalawamput-anim na." Nagtinginan ang mga barkada ni Tisoy. May isa pang biglang sabi, "Paring Tisoy, magti-30 ka na, di ba? Aba, ka-level mo si Nick." Si Nick, 24 lang sabay, nagtawanan ulit. "Kuya Will." Maya-maya, may dumating na dalawang babae, may dalang paper bag. Biglang tinawag ng lola niya, "Tisoy, andito na sila." Napatingin agad sa akin si Tisoy. Tapos sabi niya sa mga barkada niya, "Mga pre,
Kayo muna bahala kay boss. May dumating lang akong bisita. Aasikasuhin ko muna. Tawanan na naman yung barkada niya. Naupo ako. Nagmamasid lang sa paligid. Sabi ng isa sa kanila, "Boss, huwag kang mahiya sa amin." Kaya bigla akong nagtanong sa mga kaharap ko sa lamesa. Tanong ko, "Brad, sino yung mga dumating?" Biglang sumagot yung isa. Yun ang magiging asawa niya. Balita ko, nakaplano na ang kasal nila. Sa munisipyo lang daw. Halos 1 oras akong nakaupo, nakikisabay sa inuman at pinapakinggan ang mga kwento nila. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Pangamba ba ito? Lasing ba ako? Kinakabahan? Balisa? O pigil na puot na gusto ko nang isigaw? Sa loob-loob ko, gusto ko nang umuwi. Kuya Will, gumawa ako ng paraan para makatakas. Kunwari, sabi ko, "Mga pre, may tindahan ba rito? Bibili lang ako ng yosi natin." Sagot ng isa, "Boss, malapit lang yon. Wala pang 2 minuto, nasa bungad lang yung tindahan." Tumayo ako at sabi ko, "Saglit lang ako." Pagdaan ko sa pinto, alam kong nakita ako ni Tisoy kaya bigla siyang lumabas. "Oh, saan ka pupunta, boss?" Sabi ni Tisoy. Ngumiti ako, kunwari, kalmado. "Bili lang ako ng sigarilyo. Nakakahiya namang mag-utos ako." Sagot ni Tisoy, "Ah, okay. Balik ka agad ha, delikado dyan. Hindi ka kilala dito, baka makursunadahan ka." Tumango lang ako, "Oo." Nang makarating ako sa tindahan, may narinig akong boses. "Sir Soren, kamusta po? Mapula na po kayo." Sabi nung nadaanan namin kanina ni Nick, yung nagtitinda ng palamig. Bigla akong tanong, "Brad, ano nga ulit pangalan mo?" Sagot niya, "Alex po." Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Sabi ko, "Alex, tulungan mo naman ako. Gusto ko nang umuwi, nahihilo na ako." Agad siyang sumagot, "Tara po muna sa amin. Andun po ang motor ko." At nang makarating kami sa bahay nila, "Alex," sabi niya sa akin, "Sir, pahinga muna po kayo." "Kuya Will, yung sama ng loob ko gusto ko na talagang ilabas," sabi ni Alex. "Sir, okay lang ba kayo?" Sinagot ko siya, "Alex, nakikiusap ako. Iuwi mo na ako." Kinuha niya ang motor niya at sabi, "Sir, nakainom na po kayo. Basta hawak lang kayo sa bewang ko." Habang nasa daan kami, bigla akong napaiyak. Narinig ni Alex, kaya pinahinto niya ang motor. "Sir, okay ka lang?" Tanong niya. Sabi ko, "Hanap ka ng masusukahan ko." Dinala niya ako sa tabi kung saan maraming puno. Doon ko na ilabas lahat ng alak. Pagkatapos, bigla akong umiyak ng malakas. Lahat ng mura ko kay Tisoy, binuhos ko. Puro masasakit na salita. "Grabe ka, hayop ka. Ginamit mo lang ako at kinuha mo ang kahinaan ko. Akala ko, tapat ka sa akin. Ginamit mo lang pala ako. Grabe ka, Tisoy." Biglang nagsalita si Alex. "Sir, bakit hindi nila sinabi sa iyo na nalalapit na ang kasal niya?" Sabi ko, "Alex, tara na. Iuwi mo na ako sa amin." Nang makarating kami sa bahay, sabi ko kay Alex, "Magpahinga ka muna kahit ilang minuto. Medyo malayo rin ang lugar ninyo." Lumipas ang ilang minuto bago siya umalis. Bago siya makaalis, iniabot ko sa kanya ang 2,000. "Sir, bakit niyo po ako binayaran?" "Kahit po wala, okay lang sa akin," sagot niya. Sabi ko, "Kung ayaw mong kunin, okay lang. Pero ipamulsa mo na lang. Makakatulong iyan sa anak mo. Pag nakarating ka na sa inyo, tawagan mo ako. Huwag mong sasabihin na hinatid mo ako kapag may nagtanong." "O sige po, sir." Alis na ako. Pagyakap ko sa kanya bilang pasasalamat. Dahil lasing ako, hindi ko namalayan na halikan ko pala siya sa labi. Kinabukasan, Kuya Will, hindi ako pumasok dahil nanlalambot pa ako sa alak. Ilang araw din akong nasa bahay lang. Nang bumalik na ako sa Kamalig, nadatnan ko si Tisoy doon. Hindi ako nag-eskandalo. Sa halip,
Isinama ko siya sa bahay para mag-usap kami, puso sa puso. Sabi ko sa kanya, "Tisoy, bakit mo nagawa sa akin na to? Ikakasal ka na pala. Hindi naman ako madamot. Sana noon pa sinabi mo na mag-aasawa ka." Tanging sagot niya, "Brad, naawa ako sa kabaitan mo at natangay ako sa kababaan ng loob mo. Kaya ginawa ko, tinukso kita at pinasok sa buhay ko. Alam ko na may gusto ka sa kapatid ko, kaya hindi ko siya pinatrabaho sa kamalig. Patawad dahil naging makasarili ako. Patawad dahil ako lagi ang nasusunod sa ating dalawa. Patawad dahil minahal mo ako ng sobra. Patawad dahil pinalandakan ko na asawa kita. Patawad dahil sinaktan kita, hindi lang pisikal kundi pati damdamin mo. Brad, mas pogi ka pa nga sa akin. Pwede ka ring magmahal at mag-asawa." Kuya Will, sa pag-uusap naming iyon na puno ng kababaang loob, sinabi pa niya na gusto niyang sa huling pagkakataon ay may mangyari sa amin sa kama. Umayaw na ako. Sabi ko sa kanya, "Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Pakiusap, huwag ka nang pumasok bukas sa kamalig. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Ginawa mo akong sandalan sa buhay mo at salamat doon. Good luck sa'yo at maraming salamat din. Dahil ikaw ang nagmulat sa akin kung paano magmahal ng kapwa lalaki." Kinabukasan, pumasok ako sa kamalig. Hindi na siya dumating at alam kong masakit para sa akin ang naging desisyon ko. Pero nararapat lamang. Kuya Will, natuto akong magpatawad at natuto rin akong maghanap. Madali lang naman maghanap, pero dapat maging maingat. Hindi ito parang subong bigla mong ginawa, saka mo lang malalaman na mapapasok ka pala. Lumipas ang mga buwan at panahon. Si Nick, kapatid ni Tisoy, nagpupursiging lumapit sa akin. Pero takot ako na baka gamitin lang niya ako. Si Alex naman, isang batang ama, nag-aalinlangan din akong lapitan dahil baka pareho lang ang mangyari. Sa pagpapatuloy ng aking buhay, mas naging aktibo ako sa larangan ng negosyo sa gulay. Minsan, hindi mo inaasahan ang pagkakataon na may lalapit sa'yo. Isang araw, 1:00 ng hapon, nasa bahay ako kasama ang kasambahay nang biglang may nag-doorbell. Pagbukas niya ng pinto, may naghahanap sa akin, si Alex. Nabigla ako nang makita siya. Sabi ko, "Oh, napasugod ka. Ano meron, Brod?" Sagot niya, "Aakyat sana ako ng ligaw, sir." Napatawa ako ng malakas sa narinig ko. "Halika, pasok ka. Pero bakit kasama mo ang anak mo kainitan ng araw?" Sabi niya sa anak niya, "Oh, magmano ka kay sir. Sayang ang iaabot niyan." Bigla akong tinanong, "Oh, bakit ka napasugod dito?" Sagot niya, "Mag-a-apply sana ako sa kamalig mo. Mag-aaral na itong anak ko kaya dapat may mapapasukan ako." Tinanong ko, "Nasaan ba ang nanay ng anak mo?" Sagot niya, "Nung kakapanganak pa lang niya, namatay ang asawa ko. Kaya maaga akong nabalo. Kahit nakapagtapos ako ng pag-aaral, mahirap makahanap ng trabaho kung wala kang backer o kakilala." "Ano ba natapos mo?" Tanong ko. "BS Management," tugon niya. Bigla akong nasabi, "Aba, may natapos ka pala, tapos nagtitinda ka lang ng kung ano-ano?" Sagot niya, "Sir, wala namang masama sa pagtitinda." Tanong ko, "Teka, ilang taon ka na ba?" "Sir, kasintanda ko si paring Nick, 24. Sagot niya. Habang nagtatanong pa ako, pinapasok ko silang mag-ama sa loob ng bahay at pinagsilbihan ng merienda. Bigla siyang nagtanong sa akin, "Sir, tanda mo pa ba nung inihatid kita dito nung sobrang lasing ka? Bago mo ako inabutan ng pera, may ginawa ka sa akin." Napatingin ako sa kanya. Oo naman. May iba ka pang ginawa, sir. Tanda mo pa ba?" Sagot ko, "Oo naman." "Ano yun, sir, kung hindi ka lasing?" Tanong niya. Napatawa ako. "Nahalikan kita sa labi. Siguro akala mo ako si Kuya Tisoy, no?
Hindi na ako umimik, sabay tawa na lang. Sir, wala pa bang malinaw tungkol sa pag-apply ko sa kamalig mo? Tanong niya muli. Sabi ko, kung meron ka lahat ng dokumento, ipasa mo sa akin. Alex, sana kung magtatrabaho ka sa kamalig, tiwala at sipag ang hanap ko. Tugon niya, kung masipag si Kuya Tisoy, sir, mas masipag ako. At may utak din nito, at may pinag-aralan gaya mo. Okay, sagot ko. Pag-ayos na ang mga dokumento mo, dalhin mo rito. Sir, kahit bukas ihatid ko dito, sagot niya. Kinabukasan, maaga siyang bumalik at presko ang itsura. Pag doorbell pa lang niya, ako na ang nagbukas ng gate. Lika, pumasok ka. Tiningnan ko ang lahat ng papeles. Ayos naman at walang problema. Pagkatapos naming magkwentuhan, sabi ko, bukas mag-umpisa ka na. Tayong dalawa ang magmando doon. Kung ano ang papel ni Tisoy sa kamalig, sa'yo ko na ibibigay. Sir, sana po isang pakiusap lang. Huwag niyo akong ikumpara kay Kuya Tisoy. Yun lang naman, sabi ni Alex. Nagbiro ako. Yung girlfriend mo taga saan? Umiling siya at ngumiti ng mapait. Sir, wala na. Hindi na ako mag-aasawa. Sabi ng doktor, hindi na ako magkakaanak. May inalis sa katawan ko. Nagulat ako at pabiro kong sagot. Ano yon? Baka naman pati Junjun mo inalis na. Sabay kaming nagtawanan. Sinabi niya, isa lang ang nawala sir, pero gumagana pa rin lahat. Natawa ako at sinagot ko, akala ko naman kung ano. Hindi ka abnormal no? At sa totoo lang, mas matino ka pa kaysa sa iba. Bigla siyang nag-blush at nagkatinginan kami. May halong biro at kapilyuhan. Sir, huwag ka mag-alala. Normal pa rin ako. At kung gusto mo, ikaw na lang ang makakapagpatunay. Sabi niya sabay kindat. Natawa ako. Loko ka talaga. Baka kung ano pang mangyari. Sir, minsan, hindi masama sumubok ulit. Lalo na kung alam mong hindi ka sasaktan. Bulong niya. Bago siya umalis, bigla niyang sinabi, Sir, pwede po ba kahit simpleng yakap lang? Simbolo ng bagong simula ko. Pagyakap ko sa kanya, nagtagpo ang mga mata namin. Mahina niyang bulong, Sir, kung pwede, ulitin mo na yung ginawa mo noon. Hindi ako magrereklamo, doon na ako natahimik. Sa halip na salita, dahan-dahan kong inilapit ang labi ko sa kanya. Isang halik na nauwi sa mas mahigpit na yakap. Ako na mismo ang nagyaya. Tara, sa loob tayo mag-usap. Pagpasok namin sa kwarto, doon natapos ang lahat ng biro at tuksuhan. Sa kama, may nangyari sa amin. Hindi na kailangan ikwento ang detalye. Ang mahalaga, iyon ang gabing naging simula ng bago. Isang lihim na kwento ng dalawang taong parehong sugatan, pero handang muling sumugal sa pag-ibig. Kuya Will, kay sarap pala kapag kapwa kayo may pinag-aralan at marunong makinig sa isa't isa. Sa usapan, tungkol sa pag-ibig, tugma ang bawat plano, tugma ang bawat pangarap, at tugma ang bawat gusto. Si Alex, kinuha niya ang loob ko sa maganda at tapat na paraan. Nang ipinakilala ko siya sa pamilya ko, nakita ni tatay ang tunay na suporta at respeto na binibigay niya. Sabi pa nga ni nanay kay Alex, kung pwede ko lang kayong ipakasal ngayon din, gagawin ko dahil hindi mo niloko ang anak ko. Kahit sa trabaho, pinapakita ni Alex ang totoong pagkatao niya, masipag, tapat, at marunong rumespeto. At kahit sa simpleng paghalik niya sa akin, ramdam ko na hindi iyon biro, kundi patunay ng totoo niyang damdamin. Dahil sa tapat niyang pagmamahal at dedikasyon, binilhan ko siya ng kotse at pinatira ko rin sila ng anak niya sa amin. Doon ko mas lalo siyang nakilala bilang isang ama, isang kasama, at isang partner na handang sumabay sa akin sa hirap at ginhawa. Oo, may mga sandali rin kaming dalawa. Mga gabing kami lang, nagtatapat ng damdamin, nagbabahagi ng init at lambing.
Hindi ko ikakaila na may nangyayari sa amin bilang magkasintahan. Pero hindi iyon basta pisikal lang. May respeto, may pagpapahalaga, at may kasunduan na pinapahalagahan namin pareho. Kung mas pogi si Tisoy, hindi rin naman nagpahuli si Alex. May angking karisma, may talino, at higit sa lahat may malasakit. Kahit galing siya sa mabibigat na trabaho tulad ng pagtitinda, pinatunayan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa itsura o pinagmulan, kundi sa katapatan at malasakit na kusa niyang ibinibigay. Ang natutunan ko, Kuya Will, ang pag-ibig mahiwaga pala. Dumarating ito sa oras na hindi mo inaasahan at sa taong hindi mo akalaing magpapaligaya sa iyo. Maraming salamat po, Kuya Will, sa pagbibigay ng espasyo para maibahagi ko ang kwento ng buhay ko. God bless. Kuya Will, ang buhay ay parang isang malaking pagsubok na hindi natin alam kung kailan magtatapos. Minsan, ang mga taong akala natin ay wala lang sa ating buhay, sila pala ang magiging dahilan ng ating kaligayahan. Ang mga araw na puno ng luha at puot, nagiging dahilan din pala ng pagdating ng tunay na pagmamahal. Kuya Will, narito na ako sa huling bahagi ng aking kwento. Isang kwentong hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ng masayang wakas. Habang nagsusulat ako ng mga salitang ito, hindi ko mapigilang mapangiti at sabay na maluha dahil alam kong marami sa inyong makakarinig nito ay magiging masaya para sa akin. Siguro nga, mapapasabi kayo ng sana all. At totoo, hindi ko rin inasahan na darating ang araw na ako mismo ang magsasabi ng salamat sa Diyos. Dumating din. Kuya Will, salamat sa una at pangalawang bahagi ng aking kwento at sa lahat ng magagandang komento. Sa unang bahagi, hindi ko nabanggit na si Nick ang una kong tinabihan sa kama at siya rin ang una kong nakatalik bago pa man ang nangyari sa amin ni Tisoy. Dito ko ipagtatapat ang totoo, siya talaga ang nauna. Nang dumating ang panahong ayaw ko kay Tisoy dahil sa galit ko noon, si Nick ang nariyan. Sa ikalawang bahagi naman, si Nick ang madalas sumundo at nag-angkas sa akin papunta sa kamalig. Marami pa siyang ginawa na hindi ko nabanggit. Ngunit dito sa pinali, siya ang tunay na nagsakripisyo at hindi ko gaanong pinahalagahan. Sa huli, siya pala ang nagbukas ng kaisipan ko. Ang akala kong mangmang at walang pinag-aralan, siya pala ang naging susi. Salamat din kay Alex. Kahit maiksi lamang ang panahon ng aming pagsasama, minulat niya ako sa larangan ng tagumpay sa pamamagitan ng pagtulong sa akin sa kamalig. Kuya Will, mula nang namulat ako sa katotohanan ng pagiging mag-isa, itinaguyod ko ang tanging minana kong negosyo, ang gulayan. Nag-focus ako kasama ang aking mga magulang. Sa mahabang panahon ng pananahimik, dati ay kakaunti lang ang mga tauhan ko. Ngayon ay may 12 na sila, 4 sa araw-araw at 8 naman sa gabi. Hindi biro ang magnegosyo, buhay, hirap at sakripisyo ang puhunan. Pero dito ako nasanay at dito na rin ako nakahanap ng aliw. Ang buhay sa palengke ay sadyang magulo. Dito mo maririnig ang samot-saring biro, tawanan at asaran. Dito rin ako nahubog sa ugali ng palengke, murahan, pilosopuhan, at mga birong minsan ay below the belt. Minsan, biniro ako. Boss, aba sobra ka naman sa focus sa kamalig. Baka lalo kang yumaman yan. Bigyan mo rin ng oras ang sarili mo. Mukha ka ng gulay. Sabay tawanan. Si tatay naman, pabirong nagsabi na parang bagets ang kalog. Sus anak, Soren, maghanap ka. Habang bata ka pa. Open ako sa kahit ano ang gusto mo. Pero ako, Kuya Will, natatakot na. Para sa akin, ayos na ang ganito. Walang problema. Isang tanghali, sabay-sabay kaming kumakain. Biglang may isa kong tauhan na malakas ang boses at sinabi,
Hay Mang Joe, kasal po ng panganay ko sa Miyerkules. Imbitado po kayo. Wala lang, kasal lang naman, bigla akong sumabat. Aba, aba, bakit kay tatay ka nagpapaalam? Ako ang boss mo dito. Sumagot siya agad. Boss naman, hindi pa ako tapos magsalita, singit ka ng singit eh. Sabay tawanan. At syempre, nag-usapan na. Tayo lahat dito, yung maiiwan, dadalhan na lang ng pagkain pagkatapos ng duty. Pagkatapos, punta na lang kayo sa bahay ko. Ganun ang setup namin, Kuya Will. May biglang sumingit. Brad, sa baryo natin, bawat okasyon hindi masaya at imposibleng walang gulo. Sagot naman ng isa. Pag walang gulo, hindi masaya. Doon na ako tumanda. Mapafiesta, Pasko, Bagong Taon, binyag, sigurado may suntukan. Sabay-sabay na tawanan. Yan ang buhay sa palengke. Kuya Will, dahil halos lahat ng tauhan ko ay magkakabaryo at malapit lang sa palengke, dumating ang araw ng Miyerkules, ang kasal. Ako ang naiwan sa kamalig. Tahimik lang ako noon. Nang magtanghali na, dumating ang ulam galing sa kasalan. Pagkatapos naming kumain at maayos na ang lahat, sinabi ko sa mga maiiwan sa kamalig na sasaglit lang ako sa kasalan. Tinawagan ko na rin ang magdo-duty sa gabi at sila na ang bahala. Pagdating ko sa kasal, pinarada ko ang pick-up. Una kong nakita si tatay, abala sa pagsasayaw, habang si nanay naman ay nakikipagkwentuhan. Pagbaba ko, sinalubong ako agad ng bagong kasal. Sabi ko, "Oy, hindi naman ako VIP para salubungin nyo ng mag-asawa." Ngumiti lang sila. Sabi ko pa, "Doon muna ako sa tabi ni nanay." Pagkaupo ko, bungad agad ni nanay. "Oh, anak, gusto mo ng dessert? Masarap ito. Tingnan mo ang tatay mo, kanina pa nagsasayaw, lasing na." Habang nakamasid ako, napansin kong may 3 lamesang hiwa-hiwalay na nagiinuman. Biglang may lumapit sa akin na may dalang bata. Si Tihsoy. Pinagmano niya ang anak niya. "Sir, musta po?" Bungad niya. Sabi ko, "Aba, may anak ka na pala, Tisoy." "Opo," sagot niya. Naitanong ko agad, "Oh, anong trabaho mo ngayon?" "Sir, sa construction po. Kasama ko rin si Nick sa trabaho." Nagpaalam siya. "Hay sir, mawalang galang po. Ihahatid ko lang muna itong anak ko sa bahay. Babalik din po ako saglit lang kasi andito kayo, tumango lang ako." Sakay niya agad sa motor ang anak. Wala pang 4 na minuto, bumalik na siya. Pagbalik niya, sabi niya, "Sir, tara po, makijaming tayo sa nagiinuman." Bigla akong nagtanong, "Hindi ba malapit lang ang bahay niyo dito? Bakit nag-iba ka ng daan?" Sagot niya, "Ay sir, nakatira po ako sa biyenan ko." "Ah, ganun ba? Okay," sabi ko. Masaya akong pinapanood si tatay. Parang bata na nakikipagsabayan sa mga nagiinuman. Doon ko rin napansin si Nick sa may dulo. Nang nagtagpo ang mga mata namin, tinaas ko ang kamay ko bilang pagbati. Tumango lang siya pabalik. Maya-maya, may nag-abot sa akin ng baso. Akala ko juice, kaya ininom ko agad. Bigla akong nabulunan at malakas na naubo. Tawanan ng lahat, sabay may bumirit ng mura. "Sir, alak yan, hindi juice." Napamura rin ako habang si nanay walang tigil sa kakatawa. Lumapit naman ang bagong kasal kong tauhan at nag-aya. "Sir, doon po tayo sa lamesa." Nang sumunod ako, si Nick agad ang nag-alok ng upuan niya para sa akin. Sabi ko, "Eh ikaw, wala ka ng upuan?" Sagot niya, "Kukuha na lang po ako sir." Pagkalipas ng 3 shot, pinakanta ako sa karaoke. Ang lakas ng hiyawan. Bigla namang sabi ni tatay, "Yung 54557, yun lagi mong kinakanta sa bahay." Nang pindutin ang numero, lumabas ang kantang Kung Sakali ni Michael Pangilinan. Sabi ni tatay, lasing na lasing at sobra ang saya. "Anak, bigay todo mo." Kinanta ko ng buo at sabay-sabay ang malakas na palakpakan pagkatapos.
Napansin ko si Nick, nakayuko lang. Hindi ko na pinansin dahil nakikisabay ako sa kasiyahan ng bagong kasal. Pagbalik ko sa tabi ni nanay, sigawan at kanya-kanyang biruan ng mga tao. May isa kong tauhan na medyo maloko ang biro. Si Sir Soren, ang boss natin, may kinikimkim na tinatagong pag-ibig. Sabay-sabay na tawanan. Hindi ko na pinansin. Sanay na ako sa mga ganyang biro. Pero bigla, pak, pak, sunod-sunod na suntukan. Nagulat ang lahat. Ang magkapatid na sina Tisoy at Nick ang nagsuntukan. Ang tawanan biglang naputol at tumahimik ang paligid. Sabi ng bagong kasal, ayan na ang sinasabi ko. Bawat okasyon laging may suntukan. May ilan pang nagsalita at tumawa. Diba? Diba? Hindi kumpleto ang okasyon kung walang suntukan. Sa pagmamasid ko, katabi ko si nanay. Sabi naman ni tatay, awatin na yang magkapatid, lasing na yan. Kuya Will, nang kinausap si Tisoy tungkol sa nangyari, bigla siyang napasigaw dahil sa puot. Umuulan na ng mura mula sa kanya. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan, grabe ka. Nanahimik ang mga tao. May nagmumungkahi na pabayaan na lang siya. Inuulit ni Tisoy ng mas malakas. Grabe ka, hindi ko kasalanan. Lumapit si tatay kay Tisoy at mahinahon na sabi, mas maganda, umuwi ka na para iwas gulo. Umalis si Tisoy, naiwan si Nick. Lumapit naman si tatay kay Nick at tinanong siya. Sa paulit-ulit na sagot ni Nick, naroon ng sobrang galit. Mang Joe, siya po ang pinagmumulan ng lahat ng hinanakit ko at yung hayop na si Alex din. Sinira nila ang pagkatao ko. Mga hayop sila. Ang dati kong kaibigan na tumulong sa akin, si Nick tinawag silang mga ahas. Halos sumigaw siya sa galit. Lalaban ako hanggang kamatayan. Gago ka, Tisoy. Kahit kapatid pa kita, hindi kita palalampasin. Hindi alam ng karamihan kung sino ang tinutukoy ni Nick at naguluhan ang paligid. Lumapit ako kay Nick bilang isang kaibigan. Pinahinto ko siya ng mahinahon. Kinuha ang kamay niya at tinindig. Dinala ko siya sa di kalayuan, sa ilalim ng puno, para makausap ng mas payapa. Sabi ko kay Nick ng mahinahon, Nick, pag-usapan natin yan sa bahay. Wag dito. Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang. Tinanong ko pa, tignan mo, napalitan ng kasiyahan ng gulo. Uwi ka na, pahinga ka muna sa bahay. Yan lang ang sinabi ko. Kuya Will, nang hinawakan niya ang braso ko, bigla akong natumba. Tumigil siya sandali at tumingin sa akin. Soren, alam mo, kasalanan mo ito. Matagal mo nang kinikimkim. Isa ka ring mahina. Tinanong niya ako ng seryosong boses. Huwag kang magkamali sa pagsagot. Kung mali ang sasabihin mo, tayong dalawa ang magsusuntukan dito. Sino ang unang lalaking hinalikan mo sa labi? Sino ang unang lalaking inibig mo? Sino ang unang lalaking pinasukan mo? Sa panahon ng pangungulila at takot, sino ang unang nagpaligaya sa'yo? Sagutin mo ako, Soren. Ikinabigla ako ng mga tanong na iyon at hindi agad makasagot. Bigla siyang sumigaw. Sumagot ka na, Soren. Hayop ka, sinabi niya. Bago ka inibig ng kapatid ko, ako ang unang minahal mo. Hinayaan kitang agawin niya dahil natakot ako kay kuya. Kinimkim ko iyon ng matagal. Nang naghiwalay kayo dahil sa panloloko niya, umiwas ka na rin sa akin. Hayop ka, sabi niya. At idinagdag mo pa ako sa galit mo kay Tisoy, dinamay mo pa ako. Ayon sa kanya, wala akong ginawa kundi sirain ang buhay niya. Sinabi rin niya na si Alex, na dati kong barkada at dapat naging daan para sa akin, ay kinuha din sa kanya dahil isa raw siyang mangmang. At bago siya tuluyang tumigil, nagbigay pa siya ng matinding sumpa. Tandaan mo, Soren, sana makarma ka sa pang-aalipusta mo sa akin. Sana mamatay ka. Hindi ko na napigilan ang galit at sakit sa loob ko.
Tumama ang kamao ko sa mukha niya. Tinumba ko siya at iniwan. Nang bumangon siya, sumigaw siya. Hayop ka, Soren. Idedemanda kita. Magkikita tayo sa hukuman. Paulit-ulit niyang binanggit iyon habang naglalakad palayo. Magdemanda ka man sa kahit ilang barangay, pagsamahin niyo man, di kita haharapin. Hayop ka. Hay nako, Kuya Will, alam ko, nakikisaya lang nga ako sa kasalan pero bakit may dumating na namang problema? Kinabukasan, yung nangyari sa kasalan, iyon agad ang naging usapan sa kamalig. Lumipas ang 1 linggo tapos 2 buwan, naging normal ulit ang takbo ng buhay ko sa palengke. Parang nakalimutan ko na rin ang galit ko kay Nick. Pero isang araw, may dumating sa kamalig, isang empleyado mula sa munisipyo. May iniabot siyang sobre. Pagkaalis niya, binasa ko agad ang laman. Nakalagay doon ang petsa at oras na kailangan kong pumunta sa opisina ng piskal sa munisipyo. Nang sinabi ko ito kay tatay at nanay, nanlumo sila at doon ko lang nalaman. Kumalat na pala na dinemanda ako. Ayon sa sulat, ilang beses na pala akong pinatawag sa barangay pero hindi ako pumunta, kaya umabot na sa munisipyo. Kuya Will, sanay na ako sa problema, pero ibang kaba ang dala ng salitang demanda. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nadamay sa kaso, takot ako. Dumating ang araw, 10:30 ng umaga, nasa opisina na ako ng piskal. Si Nick, may kasamang kapitan ng kanilang baryo samantalang ako mag-isa lang. Pagpasok namin, wala kaming imikan, sabi ng piskal. Maupo kayo, Mr. Soren at Mr. Nick. Tapos lumingon siya sa kapitan. Kap, labas ka muna. Mag-uusap lang kami. Hindi pa ito hearing. Kung ano ang resulta nito, saka na lang kita ipapatawag. Nang maupo na kami sa harap ng piskal at hawak niya ang papel ng reklamo, bigla niyang sabi, "Oh, kayong dalawa, nabasa ko na ang reklamo. Para sa akin, hindi gaanong seryoso ang uri ng reklamo. Kung tutuusin, minor lang at walang sapat na mabigat na dahilan." Teka muna, sino sa inyo ang bisexual? Nagtaas ako ng kamay. Ako po, sir. Sige, kayong dalawa. Kung ano ang itanong ko, totoo lang ang sagot. Kung hindi natin maaayos ito ngayon, doon na natin iset ang hearing. Tinanong niya ako ng seryoso. Soren, isang tanong, isang sagot. Bakit ka natakot sa kanya at nauwi sa pananakit? At bakit hindi ka pumunta sa barangay? Alam mo ba kung gaano kalaki ang danyos na maaaring mangyari sa iyo kung hindi ito maaayos? Sumagot ako ng may pagkamahinhin at paggalang. Sir, hindi po ako natakot sa kanya. Mas pinili ko lang umiwas. Siya po kasi ang unang nagpasaya sa puso ko. Siya ang lalaking minahal ko ng palihim. Takot po ako noon. Takot muling masaktan, kaya nag-iba ako ng pag-uugali. Hindi po kasalanan na maging bisexual o umibig sa kapwa lalaki. Aaminin ko po ang pagkakamali at babayaran ko ang anumang nasaktan ko. Idinugtong ko ng tahimik, mahal ko po siya pero nabalot ako ng takot. At nang bumaling ang tanong sa kanya, sumagot si Nick, Sir, wala po siyang kasalanan sa akin. Ang tanging kasalanan niya ay ang pag-iwas sa akin. Huwag po ninyong idamay ang kapatid ko. Bago niya minahal ang kapatid ko, kami na raw. Sa totoo lang, aaminin ko po, piskal, na in love po ako sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na nababalot siya ng takot. Sir, kahit hindi na niya ako mahalin, ang pakiusap ko lang ay ibalik niya ako sa kamalig kasi hindi permanente ang trabaho ko at ang kapatid ko ay may espesyal na pangangailangan. Kulang ang kita namin para sa kanyang pangangailangan, Kuya Will. Nang marinig ng piskal ang aming mga paliwanag, nawala ang nerbiyos ko. Muntik ko nang akalain na mawawala na ang demanda laban sa akin dahil sa paliwanag namin. Ngunit nagsalita ang piskal ng seryoso. Soren,
Lumapit ka muna. Tungkol sa panig ko, nasa panig ako ni Nick. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Sagutin mo muna. Ilan ang pinapasahod mo? 12 po, sir. Okay. Malaki ang ambag mo sa lipunan. Isa ka sa nagbibigay ng hanap buhay at nagbabayad ng buwis. Kung may ninakaw na kalabaw sa isang pamilya, para bang pinatay ang buong pamilya dahil dito? Mawawalan sila ng ikinabubuhay. Ganon din ang kaso ni Nick. May inaalagaan siyang kapatid na espesyal. Kapag iniwan mo ang pamilya na umaasa sa inyo, pwede itong mauwi sa kapahamakan o paghirap. Ako mismo ang maglulunsad ng kaso kung hindi maibabalik ang tumutulong sa pamilya. Kuya Will, tinanong ng piskal si Nick. Ikaw Nick, sa kasalukuyan ano ang trabaho mo? Sir, sa Maynila po. Kasama ko ang kapatid ko. Nagtatrabaho po ako sa construction. Bawat Sabado umuuwi ako at malapit na pong matapos ang project. Okay, sabi ng piskal, gagawa tayo ng kasulatan na pipirmahan ninyong dalawa. Soren, sa loob ng 3 linggo, dapat magsimulang magtrabaho si Nick sa kamalig mo. Kuya Will, matapos ang pag-uusap, nauwi sa maayos na kasunduan. Wala nang hearing at pinauwi na kami ng piskal. Paglabas namin, halos 12:00 ng tanghali. Tahimik kaming dalawa ni Nick. Gutom na gutom ako sa oras na yon. Bigla niyang sabi, "Oh, bawal ang mataas na pride. Ako ang nanalo sa laban, hindi pa rin ako nagsalita. Tara, kain tayo. May pera pa ako." Alok niya. "Sa kamalig na lang ako kakain." Sagot ko. "Sige, umalis ka. Babalik ako kay piskal. Isusumbong kita." Biro niya. Kaya dinala niya ako sa Chowking at kumain kami. Habang kumakain, tahimik pa rin ako. Pagkatapos, sabi ko, "Nick, uwi na ako." Nag-aalala na si nanay at tatay. "Oh, sabay na ako," sagot niya. "Kau bahala," tanging nasabi ko. Pagdating namin sa kamalig, lahat sila nakatingin sa akin at kinukumusta ang lakad ko. Pagbaba ko ng sasakyan, kasabay kong bumaba si Nick. Para akong batang napaiyak at agad akong niyakap ni nanay. "Oh, musta ang lakad mo?" tanong niya. "Nay, okay naman." Ang piskal sumang-ayon kay Nick. Heto ang kasulatan. Kuya Will, ang bigat sa dibdib. Gusto ko na lang manahimik, pero bakit parang may umusbong na naman na panibagong problema? At kinabukasan, puro tanong ang mga tauhan ko sa kamalig. May panunukso, may pang-aasar na may halong biro, pero ramdam mong may laman. "Sir, sabi ng isa, may katapat ka pala," ang piskal. Sabay halakhak ng malakas. "E di maghintay tayo ng 3 linggo, nandito na si Mr. Wright." Kantiyaw nila. Kuya Will, dumaan ang 2 linggo. 1 linggo na lang at magsisimula na si Nick sa kamalig. Wala akong pakialam. Pilit kong iniisip na trabaho lang ito. Isang araw, sabi ni tatay at nanay, "Nak, sa Sabado punta ka sa Marikina. Kunin mo ang padala ng ate mo, mga tsokolate at konting damit." "Oo, nanay," sagot ko. At dumating nga ang Sabado. Nag-commute lang ako papuntang Maynila. Nakuha ko ang padala at diretso na akong pumunta sa terminal ng Victory Liner sa Cubao. Pag-akyat ko ng bus, umupo ako sa 3 upuan. Nilapag ko sa tabi ko ang mga bitbit at binayaran ko na rin ang katabing pwesto. Bale solo ko ang 2 upuan. Habang malapit ng isara ang pinto, may biglang sumakay. Narinig ko ang sabi ng konduktor, "Sir, wala nang upuan. Kung gusto nyo, sa tabi ng driver pwede pa." "Okay lang sir, basta makauwi agad," sagot ng bagong sakay. Kuya Will, pamilyar ang boses. Nanginig ako. Si Nick pala yun, ang iniiwasan ko. Nang humingi na ang konduktor ng bayad at nasa tapat ko na, nagsalita ako. 3 na ang babayaran ko, kasama ang nakaupo sa tabi ng driver. Napatingin si Nick at nalaman niyang nabayaran na siya. "Sino po ang nagbayad para sa akin?" tanong niya.
Itinuro ako ng konduktor. Biglang tumayo si Nick, lumapit sa akin at pabirong sabi, "Soren, ba't ka nandito?" "Ah, galing ako sa Marikina. Kinuha ko ang padala ni ate. Galing US," sagot ko. "Naku, social ka pala. Sinakop mo pa ang upuan," bungad ni Nick. Sabi ko nga, "Hindi ka pwedeng umupo rito. Binayaran ko na ito," sagot ko. Kinausap niya ang konduktor kung saan ilalagay ang dala para makaupo siya sa tabi ko. Sagot ng manong konduktor, "Sir, ilalagay ko na lang sa VIP na pwesto kasi nabayaran na ng pasahero." Nang makaupo na siya, tumango lang ako sa pwesto at di na ako umimik. Nakaidlip ako nang may text na dumating. Pagtingin ko, si Nick pala. Nakasulat, "I love you, Soren." Napatingin ako sa kanya at bahagyang napasiko ako nang marinig ko ang sabi niya ng mahina, "Grabe ka, sarap ng tulog ko, storbo ka." Biro niya pa, "Oy, yung kinakain mo mula kanina, wala na ang lasa. Hala, palitan mo." Binalatan niya ang fruit gum at inabot sa akin. Iniluwa ko ang lumang bubble gum at kinuha niya, sinubo at kinain. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Nagtanong ako, "Bakit mo kinain? Sira ulo ka." "Sus dati, kapag kinakain mo ang lips ko, parang wala nang bukas sa'yo." Sagot niya ng pabiro at may seryosong lambing. Biglang nawala ang antok ko. Walang masyadong salita. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan. Naramdaman ko ang tindi ng damdamin niya. Napangiti ako sa biro niya. Mahal ko ang taong ito kahit mongoloid pa siya. Bungad niya sa birong may lambing, "Kumusta na? Lunes na ang simula ko sa kamalig mo. Handa ka na ba? Pasahod mo na ako." Sabi niya sabay pinisil ang kamay ko. Sa kakabiro at sa mahina niyang boses, sumabay na rin ako. Biglang binitawan niya ang kamay ko tapos pinasok niya ito sa dibdib niya, pinisil ng bahagya. Tila nagulat ako at napawaw. "Ang bilis mo bulong ko." Sabay tawa na may halong hiya at kilig. Nang inalis niya ang kamay niya, kinuha niya uli ang kamay ko at pinatong sa harap niya. Sabay kindat. Ramdam ko agad ang pag-igting. Buhay na ang nasa loob. Nakaumbok na. Pagbaba namin sa paradahan, inabutan ko siya ng ilang pirasong tsokolate at sabon na dala ko. Tumawag ako sa kamalig para sunduin ako. Sumabay na rin ang ibang mga trabahador ko roon. Nang nasa loob na kami ng pick-up, wala kaming imikan. Bigla niyang hinalikan ako ng pasimple sa lips. Tapos, sinabihan ko ang driver ko, "Unahin muna ihatid si Nick." Bigla ring sabi ng isa kong tauhan, "Ay, syempre, ang bagong boss ko si Nick ang nagdemanda." Sabay tawa. Dumating ang Lunes. Nagsimula na magtrabaho si Nick sa kamalig ko. Lalo pang sumaya ang mga tauhan dahil nadagdagan daw ang mga siraulo. Lumipas ang mga linggo at buwan, masigla ang kamalig. Isang madaling araw, natagpuan ko si Nick na nakahiga sa tabi ng CR, nakalapat sa semento at may karton na ginawang higaan. Nilapitan ko siya at hinalikan. Naamoy ko ang sabon na Ajax na panlabas sa kanya. Nang magmulat siya ng mata, niyakap niya ako at sabi, "Pahinga ka muna, tara dun ka sa papag." Napailing ako, "Soren, nakakahiya eh. Tara na," ang sabi niya. Nang makapasok na kami sa opisina, sinabi ko, "Mumug ka muna ng Listerine." Pagkatapos niyang magmumug, naupo siya sa tabi ko. Bigla niya akong dinakma at niyakap ng mahigpit. "Soren, mahal kita." Sambit niya ng may pagnanasa. Parang uhaw na uhaw. Dahan-dahan niyang inalis ang mga damit ko at siya na ang nagtrabaho. Pagkatapos, siya rin ang nagtanggal ng damit niya. Aaminin ko, Kuya Will, halos ilang buwan na akong hindi naglulu. Nang matapos kami, nagyakapan kami at nagpahinga ng bahagya. Paulit-ulit pa may nangyayari sa amin. Kahit anong oras, kahit saan, sa loob ng opisina, basta may tawag ang katawan namin. Humingi ako ng tawad sa kanya.
Alam ko, iiwan mo rin ako gaya nila. Gaya ng kuya mo at ni Alex. Sagot niya agad, huwag kang manghusga. Huwag mong sirain ang pagkatao ko. Sinabi ko sa kanya, mas okay kung sa bahay natin gawin ang mga ganito. Walang hassle. Lumipas ang mga buwan. Ako na mismo ang nagsabi sa mga nakapaligid sa amin na may relasyon kami ni Nick. Hindi na siya humihingi ng sahod. Sabi niya, iisa ang buhay namin. Nang malaman ng kapatid ko sa Amerika ang dedikasyon at respeto ni Nick sa aming mga magulang, inimbitahan niya kami para makapasyal sa US. Nang dumating ang visa, 1 buwan lang ang stay. Sabi ng kapatid ko, dahil puro trabaho lang kayo, bigyan nyo naman ng konting sarap ang buhay nyo, Soren at Nick. First time naming makarating sa US at sa unang gabi namin sa Florida, doon ko lang nakita si Nick umiyak. Napuno ako ng pagmamahal at sinabi ko, huwag mo akong bitawan hanggang dulo ng buhay ko. Pakasal na tayo dito. Hindi ako napigil sa saya. Sarap ng buhay. Pasyal dito, pasyal doon. Sabi ng ate ko, Soren, dito pwede magpakasal ang magkaparehong lalaki. Nag-atubili ako. Natakot akong baka iwan din ako ni Nick. Sinabi ko kay ate, tingnan natin. Kung sa loob ng 5 taon walang pagbabago kay Nick, invite mo ulit ako dito at magpapakasal kami ni Nick. Sagot naman ni Nick, pwede na ngayon. Ako lang ang umayaw. Pagbalik namin sa Pilipinas, nagbalik rin ang saya at ingay ng mga tauhan ko sa kamalig, kulitan, biro at mga pakongrats na may halong pang-asar. Kuya Will, masasabi kong si Nick, bagaman hindi formal ang pinag-aralan at hindi marunong magbasa o magsulat, ginto ang ugali. Siya ang nagpapakita ng tunay na pagkatao na hindi nasisilaw sa pera. Ipagdasal nyo sana na magtagal ang relasyon namin. Sa mga followers mo, isalin nyo kami sa dasal nyo. Ito ang kwento ng pag-ibig ko. Sana may mapulot kayong aral. Mabuhay po, Kuya Will.